Ito na ngayon ang Moscow. Hindi na gumagalaw ang mga kalsada, sarado na ang mga daanan. Ang mga truck ay humarang na sa mga pangunahing pasukan ng lungsod. Ang isang metropolis na may 13 million na tao, tuluyan ng naparalisa. Ang mga highway ay hindi na daanan. Isa na silang napakalaking parking lot. Sa mga pinaka-critical na bahagi ng lungsod, hindi na makaakyat ang mga truck sa mga paahon. Dumudulas sila, nagyeyelo at tuluyang tumitirik sa gitna ng mga lane. Sobrang galit na ang mga tao. Marami ang iniwan na lang ang kanilang mga sasakyan sa gilid ng kalsada at naglalakad na lang pauwi. Tingnan ninyo ang mga eksenang ito. Mga ordinaryong residente, walang kagamitan, walang tulong, tinutulak ng kamay ang mga truck na may bigat na ilang tonelada para lang maalis ang mga ito sa niebe. Barado ang M4 at iba pang ring roads. Ang Federal M4 Highway, isang mahalagang ruta na nagdurugtong sa Moscow, Voronezh, Rostov-on-Don at Krasnodar ay may habang 1,517 kilometers. Ang rutang ito ay nagdadala ng supply mula Moscow papuntang Southern Russia. Ngayon ay ganap ng nakasara. Hindi lang iyan, pati ang M7 highway ay hinarangan din ng mga truck. Ang bara ay umaabot ng humigit kumulang 5 kilometers. Ang kalsadang ito ay isang pangunahing highway na mula Moscow, dumadaan sa Vladimir at Nizhny Novgorod, papuntang Kazan sa Tatarstan at dati pang umaabot hanggang Ufa sa Bashkortostan. Habang ang kabisera ay balot ng niebe, mas malala pa ang sitwasyon sa hometown ni Putin. Sa St. Petersburg, mahigit 100 truck ang hindi makapag-unload ng kanilang kargamento sa Persito Distribution Center. Sarado ang mga gate at hundreds of tons ng mga produkto ang nakatingga lamang. Tumigil ang logistics. At kapag tumigil ang logistics, hindi lang mga truck ang humihinto. Kapag tumigil ang gulong ng truck, humihinto rin ang gulong ng isang imperyo. Sa lawak ng Russia, ang mga truck ang nagsisilbing ugat ng buhay ng mga lungsod. Sila ang nagdadala ng consumer goods, gamot at higit sa lahat, pagkain. Isang putol lang sa supply chain sapat na para mag-trigger ng food crisis sa buong bansa mula St. Petersburg hanggang Moscow. Ang nangyayari ngayon sa mga pangunahing lungsod ng Russia ay malinaw na senyales ng isang bagong yugto. Ang digmaan ay hindi na lang nasa front lines. Pumasok na ito sa kusina ng mga ordinaryong mamamayan. Sa ilang rehiyon, ang logistics cost ay tumaas ng hanggang 40%. Dahil dito, ang presyo ng basic food items sa mga supermarket ay parang minefield. Hindi mo alam kung kailan sasabog. Sa bawat araw na nakatigil ang isang truck, may katumbas na 24 to 48 hours na mawawalan ng laman ang mga shelf ng tindahan. Ang nakikita natin ngayon sa Russia ay hindi na simpleng traffic o winter problem. Ito ang patunay na ang epekto ng digmaan ay dumiretso na sa araw-araw na buhay ng mga tao, sa kanilang hapag, sa kanilang pagkain at sa kanilang kaligtasan. Sa social media ngayon maririnig mo ang iisang hinaing ng mga Russian. Saan na ba tayo papunta? Bumagsak na tayo sa pinakamababa, lampas pa sa minimum. Wala nang mas bababa pa dito. Tama na, sobra na. Ano na ba talaga ang nangyayari? Simula pa noong January, sunod-sunod ang biglaang pagtaas ng presyo. Resulta nito, maraming tindahan ang nagsara. Maraming negosyo ang tuluyang nag-liquidate. At habang lumalala ang sitwasyon, napuno ang social media ng mga mensahe ng kawalan ng pag-asa. Isa sa pinaka-kapansin-pansing senyales ng panik, may kandado na ang mga karton ng gata sa supermarket. Kapag hindi na makuha ng tao ang pinaka-basic na pagkain, nawawala ang bisa ng propaganda ng estado na kontrolado ang lahat. Kapag may kakulangan, laging may kasunod na isa pang halimaw, inflation. Ang mga strategic food reserve para sa bagong taon ay naubos na. At ngayon wala nang takas ang bawat mamamayan sa mapait na realidad. Tumaas ang presyo ng halos lahat ng bilihin, lalo na ang pagkain. Isang krisis na matagal nang alam, pero tinabunan at pinaliit ng mga opisyal na halos nagbibiro pa sa harap ng kamera. Sa social media, naglalabasan ang mga video ng mga Russian na halos himatayin na sa gutom at stress. Mga eksenang kayang patigilin kahit ang pinakamanhid na puso. Sa mga checkout ng supermarket, may mga mamimili na nagbabayad ng halagang kayang bumuhay ng isang pamilya sa loob ng 1 month. Ang tambak ng mga tanker sa labas ng St. Petersburg at ang walang katapusang pila ng mga truck sa pasukan ng Moscow. Hindi lang ito simpleng traffic problem. Ito ang mismong sandali kung kailan bumangga sa realidad ang doktrina ni Vladimir Putin ng tinatawag niyang Greater Russia. At dito ito tuluyang gumuho. Ang war machine ni Putin ay hindi na umaandar.
Hindi lang dahil sa kakulangan ng bala, kundi dahil wala na itong gulugod para dalhin ang mga bala papunta sa front lines. Ang buong logistics network ng Russia, mula Gulf of Finland hanggang sa pinakalalim ng Siberia, ay naipit at hindi ito aksidente. Isa itong planado at sistematikong pagsakal sa logistics ng bansa. Dalawang bagay ang susi sa pagkaparalisa na ito. Una, runaway war inflation. Ikalawa, logistical necrosis, ang unti-unting pagkamatay ng sistema ng transportasyon. Para mapakain ang hukbo sa front lines, pinutol ni Putin ang logistics na para sana sa mga ordinaryong mamamayan. Sa isang iglap, libo-libong transport companies ang itinulak sa bingit ng bankruptcy. Dati, ipinagmamalaki ng Kremlin na sila raw ang energy superpower ng mundo. Ngayon kahit ang sarili nilang mga kalsada, hindi na nila makontrol. Ngayon malinaw din na kung ano na ang Russia. Isa na itong zombie economy. Isang ekonomiyang buhay pa sa papel pero patay na sa galaw. Napilitan na ang estado na magpatupad ng rationing para lang maprotektahan ang basic food sa mga shelf ng supermarket. Ayon sa mga datos mula mismo sa field, sumabog ang freight cost sa mga strategic routes, lalo na sa mahahalagang linya ng kalakalan tulad ng Moscow hanggang St. Petersburg at Omsk hanggang Novosibirsk. Sobrang taas na ng mga bayarin na para sa libo-libong kumpanya, mas praktikal pang iwan na lang ang kanilang mga truck na mabulok sa parking lot. Hindi na ito simpleng price increase. Isa na itong malawakang pagkaparalisa ng logistics system. Ang tanong, bakit bumabagsak ang transport sector sa isang bansang sagana sa enerhiya? Ang sagot ay direkta at malinaw. Putin's war inflation. Ang gastos para paikuti ng gulong ng isang truck, fuel, spare parts at ang matinding kakulangan sa manggagawa ay tumaas ng sobra-sobra. Samantala, ang kinikita ng mga kumpanya ay hindi na kayang tumbasan ang mga gastusing ito. Ayon sa mga ulat ng Industry Association na ayon kay AVO Grusex, libo-libong transport companies ang pumasok na sa liquidation o bankruptcy proceedings. Ito ang pinakamalaking alon ng mass bankruptcy sa loob ng 17 years. Sa loob lamang ng huling 9 months, ang bilang ng mga sasakyang ibinalik dahil sa hindi nabayarang utang ay umabot na sa tens of thousands. At ang mga truck na ito, hindi na sila bahagi ng ekonomiya. Sa puntong ito pumasok na ang Russia sa isang landas na bihirang makita sa kasaysayan ng logistics, industrial cannibalism. Ang nangyayari ngayon, binabaklas ng mga kumpanya ang iba nilang sasakyan para lang mapatakbo ang isa. Kinukuha ang maayos pang gearbox, ang gumaganang brake system, at inililipat sa iisang truck na pilit pang binubuhay. Pwede nating itong tawaging necrosis economy. Pinapatay ang isang truck para mabuhay ang isa pa. Hindi ito sustainable. Hindi ito sistema. Isa lang itong huling paghinga bago tuluyang mamatay. Ang logistics apocalypse ng Russia ay hindi biglaang nangyari. Ito ang natural na resulta ng mga dekadang kapabayaan sa infrastructure at ng desisyon ni Putin na ilihis ang pondo mula sa development papunta sa military adventurism. Noong oil boom ng early 2000s, ang napakalaking kita ng bansa ay hindi napunta sa mga kalsada o modern logistics centers. Sa halip napunta ito sa bulsa ng mga oligarch at sa defense industry. Ang unang alon ng sanctions na nagsimula matapos ang annexation ng Crimea noong 2014 ay nagbabala na sa sobrang pag-asa ng Russia sa Western technology. Pero tinabunan na ng Kremlin ang mga babalang ito gamit ang lokal at pambansang kasinungalingan. Ang mga bottleneck na nakikita natin ngayon sa border ay hindi aksidente. Ito ang resulta ng logistics stranglehold strategy na sinimulan matapos ang full-scale invasion noong 2022. Libo-libong truck ang naghihintay ng ilang linggo sa Serum at Mashabo crossings sa Kazakhstan-Russia border. Ito ang pisikal na ebidensya ng planadong pagbabara sa logistics. At pagsapit ng January 2026, ang kombinasyon ng masamang panahon at mas mabigat na sanctions ay tuluyang nagpahinto sa Upper Lars Crossing. Ang kalakalan ay halos tumigil sa paghinga. Ang pinakamalaking pagkakamali ng Kremlin ay ang pagtingin sa krisis na ito bilang simpleng problema lang sa transportasyon. Sa totoo lang, isa itong nakamamatay na paikot-ikot na krisis kung saan nagkakabit ang militar at ang sibilyan na buhay. Ang military doctrine ng Russia ay direktang umaasa sa civilian logistics infrastructure. Kaya kapag nalugi ang libo-libong transport companies, unti-unting nauubos ang pool ng mga sasakyang umaasa rin ng hukbo. Bawat oras na naghihintay ang isang unit sa frontline para sa bala
ay may katumbas na truck sa likuran na binabaklas na lang para sa spare parts dahil wala nang mabilhan. Ang resulta, mas lalo pang nawawala sa kontrol ang Russia at mas lalo itong napupunta sa alanganing posisyon laban sa Beijing. Halos isang vassal state na. Praktikal ang mga Chinese traders. Kung hindi kayang maghatid ng Russia ng produkto ng mabilis at mura, lilipat lang ang Beijing sa Australia. Sa mata ng China ngayon, hindi na strategic partner ang Russia. Isa na lang itong pasanin. Kukunan ng resources pero hindi tutulungan sa mga problema. Mas masahol pa rito. Kahit ang mga critical na technological components na inaasahan mula China ay naiipit din. Nagyayelo sa Siberian Cold, nakapila sa parehong mga truck queue. Kapag tiningnan ng mas malaking larawan, ang kinakaharap ng Russia ay hindi lang economic slowdown. Ito ay ang pagkaparalisa ng mismong galaw na nagbibigay buhay sa isang imperyo. Tinatawag ito ng mga analyst na geo-economic paralysis. Ang mga forecast para sa 2026 ay malinaw. Papalapit na ang Russia sa isang irreversible breaking point sa logistics system nito. Ubus na ang reserves, bulok na ang infrastructure. At anumang oras, maaring bigla at marahas itong tuluyang huminto. Ang logistics empire ng Russia ay gumuho, hindi dahil sa panlabas na suntok, kundi dahil sa panloob na pagkabulok na matagal nang nagsimula. Kapag huminto ang mga truck, nadadiskaril ang mga tren, at ang logistics cost ay umuubos sa pasensya ng publiko. Ang mga sigaw ng tagumpay ay napapalitan ng malalim na katahimikan. Ang pagsabog ng logistics cost ay direktang napupunta sa presyo ng bilihin. Ngayon kailangan ng isang truck driver ng dobleng oras at dobleng gastos para lang matapos ang isang biyahe. Ang dagdag na gastos, mahal na fuel sa black market, mga extra day na nasasayang sa kalsada, lahat ng ito ay idinadagdag sa presyo ng bawat produktong dinadala. Ang mga sariwang pagkain na nasisira sa daan ay lalo pang nagpapababa ng supply at lalo pang nagtutulak pataas ng presyo. Pero hindi lang supermarket shelves ang mauubos. Sa lalong madaling panahon pati ang factory production lines ay titigil na rin. Ang supply crisis na ito ang magbibigay ng huling suntok sa hirap ng civilian industry. Mga pabrika na naghihintay ng raw materials ay hindi na makakapag-produce. Isang steel factory sa Urals ang hindi na makakakuha ng iron ore mula sa Siberia. Isang textile factory malapit sa Moscow ang mawawalan ng cotton na inaasahan mula sa timog. At kahit ang mga pabrikang nakatapos na ng produksyon, hindi na maipapadala ang kanilang produkto sa mga pantalan o sa domestic market. Sa puntong ito, ang hukbo ni Putin ay hindi na lang lumalaban sa kalaban. Nilalabanan na rin nila ang heograpiya mismo at ang isang bankrupt na sistema. Ang logistics ang dugo ng modernong mundo. At sa Russia ngayon tumigil ang daloy ng dugong iyon. Tandaan, ang mga hukbo ay umaasa sa pagkain. Pero kapag ang mga kalsadang nagdadala ng pagkain ay barado, ang natitira na lang ay isang malaking wasak na bangkay. At ang bangkay na iyon ay ang Russia ngayon. Ang civilian at military economy ng bansa ay nasa bingit ng total lockdown, isang shutdown. Ang heograpiyang may 145 milyon na tao ay humaharap ngayon sa pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinakanakakatakot na blackout ng modernong panahon. Sa isang banda, ang mga industrial city ng Russia ay nilulubog sa dilim dahil sa mga atake sa Ukraine. Sa kabila naman, isang napakalawak na lupain ang unti-unting inihiwalay sa mundo. Hindi ng kaaway kundi ng Kremlin mismo. Tingnan ninyong mabuti ang dilim sa mapa. Isa-isang nawawala ang mga ilaw sa buong Russian Federation. Mga sistema ang isinasara. Mula Crimea hanggang St. Petersburg, sa kahabaan ng halos 1,000 kilometers, mula Ulyanovsk hanggang Saratov. Hindi na lang takot ang nararamdaman ng mga tao. Pagod na sila. May isang video na nag-viral sa social media, nakalusot pa sa censorship ng rehimen. Isang Russian citizen ang naglalarawan ng buhay sa isang parang ghost town sa Saratov. Ilang buwan na raw na wala silang internet. Pinatay nila ang buong internet, sabi niya. Hindi makuha ng mga tao ang kanilang orders. Hindi makapagtrabaho online. Hindi makatawag. Wala na halos magawa. At sa puntong yon, hindi na ito tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa pagod, pagkasira at unti-unting pagkawala ng normal na buhay. Hindi lang ito nangyayari sa Saratov. Sa St. Petersburg mismo, nag-aalsa na sa social media ang mga galit na kabataan. 2 araw na kaming walang internet, sabi ng isa. Wala talaga. Kahit sa city center, kahit saan. Kasunod nito, bumagsak ang banking systems. Ang electronic money,
sa isang iglap naging wala at ang galit ng mga tao lumabas na sa mga kalsada. Ginagawa ni Vladimir Putin ang lahat para ilubog ang mga Russian sa kadiliman. Ang nakikita natin ngayon ay hindi simpleng outage. Ito ay mukhang planadong state suicide. Ang malawakang blackout na ito ay hindi bigla ang desisyon isang umaga sa Kremlin. Isa itong eksperimentong binuo sa loob ng maraming buwan na tuluyang nakawala sa kontrol. Kahit ang pinakamalalaking lungsod ay hindi nakaligtas. Mahigit 1.3 million na website ang hinarangan. Pinatay ang internet access, sinara ang social media, naipit ang banking systems. Ngayon nagkakagulo ang mga tao sa mga bangko para mag-withdraw ng pera. Wala nang tiwala, wala nang kalayaan, fuel crisis, security crisis, at isang total blackout. Ang nangyayari ay hindi pansamantalang glitch, isa itong Mad Max style collapse. Ang mga video na lumalabas mula sa Saratov, ang pinakamalinaw na ebidensya nito. Ang sinasabi ng lalaking nag-viral ay hindi simpleng reklamo. Isa itong deklarasyon ng pagkabangkarote ng rehimen. Ikinuwento niya kung paano nagpanik ang estado at basta na lang isinara ang infrastructure, kung paano tumigil ang produksyon, kung paano naputol ang food chain. At ang eksperimento ni Putin na nagputol sa milyon-milyong Russian mula sa modernong mundo at ibinalik sila sa lamig ng 19th century ay nagresulta sa ganap na kaguluhan. Ang ipinangakong tagumpay ay napalitan ng chaos. At ngayon may isang tanong na paulit-ulit na sinisigaw ng mga tao. Sino ba ang nagpatay ng internet? Nasaan ang administrasyong ito? Kapag binuksan mo ang generator, walang internet para makibalita sa mundo. Walang paraan para marinig ang boses mo. Wala ang signal. Gumuho ang koneksyon. Hindi ito modernong buhay. Isa itong malupit na simulation. Isang open-air prison. At tingnan ninyo kami. Sigaw ng isang residente. Nasa pinakamalakas na bansa raw kami. Hindi kami North Korea. Kami ay Russia. Ang sigaw na hindi kami North Korea ay hindi lang galit. Ito ang boses ng isang existential crisis na umaalingaw-ngaw sa buong bansa. Ang sitwasyong ito ay unti-unting nagiging isang logistical apartheid. Ipinapataw ng estado laban sa sarili nitong mamamayan. Bukod sa matinding pinsala sa tao at lipunan, ang blackout na ito ay winawasak din ang ekonomiya ng Russia mula sa loob. Tinatayang lugi ito ng 12 billion bawat taon. Para maintindihan ang mekanismo ng pagkawasak na ito, kailangan nating tumingin lampas sa nakikitang mga aktor. Kailangan nating silipin ang mismong gear ng makina. Ang istrukturang nasa harap natin ngayon ay hindi na simpleng Roskomnadzor, isang media regulatory agency. Isa na itong ganap na Digital Execution Bureau. Ang 59% na pagtaas ng mga blockage kumpara sa 2024 ay malinaw na senyales hindi ito sobrang pagiging masunurin ng mga opisyal. Isa itong planadong digital cleansing operation. Noong nakaraang taon, ganap na hinarangan ng State Internet Regulator ng Russia ang access sa 1,289,000 online pages. At ang pinaka-critical na detalye rito, hindi basta random na website ang target ng rehimen. Ang binabara nila ay ang mismong daan ng impormasyon. Ang pag-block sa mga tool na ginagamit para makaiwas sa internet restrictions, gaya ng VPN at proxy services, ay tumaas ng 1,235%. Umabot ito sa higit 93,000 na kaso. Malinaw ang ipinapakita ng datos na ito. Nagbago na ang estratehiya ng Kremlin. Ang layunin ay hindi na ang pigilan ng mapanganib na content. Ang tunay na layunin, isara ang lahat ng daanan ng mga Russian palayo sa realidad. At kapag isinara mo ang realidad, ang susunod na isasara ay ang kinabukasan. Ang pag-block ng VPN ay hindi lang tungkol sa pag-delete ng isang app. Ito ay pagputol sa nag-iisang linya ng buhay na nag-uugnay sa milyon-milyong tao papunta sa labas ng kanilang bansa. Sa technical na aspeto, ang Roskomnadzor ngayon ay hindi na umaasa sa mga tao. Pinatatakbo na ito ng AI-powered autonomous systems ayon kay Natalia Tilovich, CEO ng Social Laboratory. Ang biglang pagdami ng mga blockage ay dahil sa paggamit ng AI na may mas advanced na kakayahan. Text analysis, image recognition, at predictive analysis. Sa mas simpleng salita, nakabuo na ang rehimen ng isang thought police algorithm. Isang sistemang kayang hulaan kung ano ang binabasa, pinapanood, at iniisip ng mga mamamayan at kumikilos bago pa man ito maging problema. Sa oras na makaramdam ang sistem ng posibleng banta, agad nitong binubura ang digital presence na iyon. Walang tao, walang tanong, walang paliwanag.
Mga platform tulad ng VKontakte, Odnoklassniki, Telegram at TikTok ay patuloy na sinusuri ng algorithmic scanning na ito. Dahil dito, unti-unting nagbabago ang internet ng Russia. Mula sa pagiging bahagi ng global network, nagiging isang saradong sistema ito. Isang hiwalay na internet world, isang uri ng RUNET autarky. Ang proyektong ito na ibinebenta sa publiko bilang State Digital Transformation ay sa totoo lang isang digital massacre. Araw-araw humigit kumulang 30,000 web servers ang hinaharangan. Sa likas na katangian nito, ang internet ay nakabase sa koneksyon. Pero kapag pinutol mo ang koneksyon sa milyon-milyong punto, ang matitira ay hindi network, kundi isang watak-watak at walang silbing tambak ng data. At hindi lang ito tungkol sa pagharang ng impormasyon mula sa labas. Kasama rin dito ang paglilinis ng impormasyon sa loob. Ang biglaang pagbura ng mga court records para itago ang casualties ng Russian Army. Noong 2025, ang pinakakongkretong halimbawa ng digital blackout na ito. Ang data cleansing ay nagiging isang digital tabbing na tumatakip sa mga totoong pagkawala. Sa pagbubura ng katotohanan, hindi lang sa kasalukuyan kundi pati sa kasaysayan. Unti-unting winawasak ng rehimen ng social memory ng bansa. Ang teknikal na infrastrukturang ito ay idinisenyo para putulin ng Russia mula sa modernong mundo habang bumubuo ng isang perpektong bilog ng pagsunod at katahimikan sa loob. Pero tulad ng makikita natin, may kapalit ang katahimikang ito. At ang presyong iyon ay isang economic collapse na mas mabigat kaysa inaasahan ng Kremlin.